Habang sinasamantala na marami ang pamimili ng murang panregalo sa mga tiyangge, abala naman po yung mga magnanakaw at mandurukot sa paghahanap ng mabibiktima. Alamin po natin ang iba't ibang modus sa mga kawatan at kung paano ito maiiwasan sa live report ni Bam Alegre sa Divisoria. Bam? Pia, ito yung sitwasyon sa ating likuran dito sa Divisoria. Buhay na buhay pa rin ang komersyo. Ligtas mamili rito pero wag pa rin daw kalimutan na mag-ingat sa mga masasamang loob. Narito ang ulat. Tuwing palapit ang Pasko, ang pamimili ng mga pang-aginaldo ang isa sa mga sinasadya rito sa Divisoria. Kaya unang linggo pa lang ng Disyembre, dagsana ang mga mamimili. Yun nga lang, pagkakataon din daw ito para sa ilang mapang-abuso. Tuwing Pasko, tumaas talaga yung incidence ng crime, no? At wag natin sabihin na porket mall or walang mga kriminal doon. Kung saan maraming tao, nandun din sila. Sa datos ng PNP nitong nagdaang September 2013 sa pagsisimula ng Ber Months, mas tumaas daw ang bilang ng mga krimen kung ihahambing natin noong nakaraang taon. At karamihan sa mga kasong yan may kinalaman sa pagnanakaw. Ang PNP, pinaiting daw ang police visibility sa matataong lugar para sugpuin ang krimen. Tingnan yung mga belongings ko nila, maging listo sa mga kapaligiran po sa mga ibang tao. Kabilang daw sa karaniwang modus ang bundol-bundol. Paulit-ulit kang babanggain hanggang mainis ka pero dinudukot na pala ang gamit mo. Mag-ingat din daw sa estilo ng pangiipit. Babagalan ng nasa harap mo ang paglalakad sa kakaiipitin ng dalawang iba pa sa gilid. Dito na ngayon tatangkaing mandukot ng isa pang kasabwat na nasa likuran. Ang 3 elements na kailangan in place para mag-materialize yung crime, unang-una, yung criminal intent o yung balak ng kriminal. Pangalawa, yung means to carry it out, no? Yung mga tools nila, usually more than half, no? Mga patalimang nila. Tapos last, yung pagkakataon or opportunity to commit the crime. Sa kabila nito, kampante pa rin daw ang ilang mamimili sa Divisoria. Kanya-kanyang diskarte lang sa pag-iingat. Doble ingat na lang yung bag na lagay sa unahan. Tapos yung mga cellphone, lagi nasa bulsa. Nagsisingit ang pera sa iba't ibang parte ng kasuotan. Ingat lang sa mga tumatabi-tabi sa amin. Siyempre, iingatan mo maigi yung wallet mo. Alangan namang pabayaan mo na Paalala ng isang safety expert para hindi mabiktima, dapat maging alisto, lalo sa mga nakapaligid. Napaka-importante din yung personal space natin, no? Kapag linapitan tayo ng tao na hindi natin kilala, no? Dapat mag-ingat na tayo. Kasi, kumwari, kriminal ako, kailangan lumapit ako sa'yo. Tawag natin dyan, contact distance para may silbi na yung kutsilyo ko. Pia, sa pag-iikot natin sa Divisoria, hindi pa naman nagbabago yung kanilang mga presyo at mahalaga rin daw maghanda sa self-defense dahil more than 50% daw ng mga pandurukot gumagamit ng bladed weapon. Pero isa pang mas mahalagang babala, mas mahalaga ang buhay kaysa sa anumang ari-arian. Balik sa'yo, Pia. Bam, ilan namang pulis ang balak nilang italaga dyan sa Divisoria at dadamihan ba nila habang papalapit ang Pasko? Ayos na nakausap natin police, consistent naman daw na may police visibility dito sa kanilang area dahil ito ay covered. Lalo rito sa Divisoria, ito ay sakop ng dalawang stasyon, Station 11 at Station 2 ng MPD. At inaasahan natin, katulad ng ating naobserbahan sa mga nakaraang taon, pagpalapit na yung Pasko, mas dumadami yung deployment ng mga police dito. At may mga iba pang force multiplier, katulad ng mga traffic personnel mula sa lokal na pamahalaan. Pia. Maraming salamat, Bam Alegre.